Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa bagong anunsyo ng It's Showtime na ikinabigla po ng lahat, lalo na po ng mga kimpaw lanchas. So ano nga ba yan? Alamin nga natin at pag-usapan sa video na to. Pero bago po ang lahat, syempre sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! So welcome back po again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and ang ating mga comment na babasahin ngayong gabing ito bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta natin mga taga-subaybay ay mula po dito kay Ma'am John Yap at Dina La Fortesa. Ay Sir Chan pala yun. Sir Chan. Sabi nila rito, kamukha talaga. Bakit sila galit? Totoo naman, inggit lang sila. Gusto siguro, ang kamukha ni Raisa ay si Liza Soberano. At ang tingin nila kay Jukes ay pangit. Ayun ang mga kakimpaw, di ba? So, nasa isip na kasi nila yon. Tapos, yung nasa isip nila, gusto po nilang ilagay sa bibig ni Chinita Princess. So, kahit sa anggulo mo tingnan, maling-mali talaga sila mga kakimpaw. Wala pong basihan ang kanila pong pangbabatikos kay Kim. Wala sa wish you ba? Wala sa katwiran mga kakimpaw. So sila lang naman na nag-iisip noon eh. Ano naman nga kasi kung may kamukha, 'di ba mga kakimpaw? Insulto ba para kay Raisa May na maging kamukha si Jukes? Mga kakimpaw, yun ba yung nais nilang iparating at ibig sabihin? Ang pinipilit po kasi nila ay si Lotus Fit. Pero anyway, nakakapagod na mag-explain, nakakapagod na mga kakimpaw, magpaliwanag nga sa mga taong yan. Wala rin naman tayong mapapala. Anyway, dumako naman tayo mga kakimpaw dito po sa ginawang pagtatanggol ni Manay Christie kay Chinita Princess. So, nagsalita nga po si Christopher Min at kanya pong ipinagtanggol si Kim Chiu sa kaliwat ka ng pangbabatikos sa kanya ngayon. Well, alam niyo sa totoo lang, si Kim naman po nagbe-benefit dito eh. Nagbe-benefit din si Kim kahit papaano kasi viral na naman siya, trending na naman siya. Ibig sabihin lang nun, ganyan po talaga kasikat ang isang Kim Chiu. And never mawawala sa industriya ang pangalan ni Kimi kasi si Kim Chiu ay napaka-relevant nowadays. Even before pa, mula noon hanggang ngayon, napaka-relevant pala. Hindi lang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Hindi niya po intensyon na nalaitin o maliitin si Raisa May. I don't see anything bad in her eyes. Para sa akin, maganda ang puso ng bata. Wala talaga akong nakikitang masamang intensyon sa kanyang ginagawa. Nako, sana dumami pa isang katulad ni Miss Christopher Min na talagang patas at nakikita po ang katotohanan mga kakimpaw. 'Di ba? Yung iba kasi pilit lang po nagbubulag-bulagan sa mabuting puso ni Chinita Princess. Ewan ko ba sa kanila na mabuti naman po ang puso ni Kim. Sa totoo lang, napakabuti ni Kim. Kaya kita nyo, lagi po siyang pinagtatanggol mga kakimpaw. Kasi nga si Kim po ay nakapagtanim na po yan ng maganda sa industriya. So, siya rin pong inaani ngayon ni Kim. Sabi naman dito, Christopher Min, na mainit na issue ni Kim Chiu at Raisa May. Hindi niya po intensyon na laitin na maliitin si Raisa May. I don't see anything bad in her eyes. Para sa akin, maganda ang puso ni Kim. Wala talaga ako nakikitang masamang intensyon sa kanyang ginagawa. Sa tingin ko, hindi iyon nanggaling sa masamang hangarin, kundi sa isa lamang itong hindi pagkakaunawaan na nabigyan ng ibang interpretasyon. Klaro per punto mga kakimpaw. Yang yaan talagang nangyayari.
Nami-misinterpret po parate si Kim Chiu. Binibigyan ng ibang interpretasyon, binibigyan ng mali siya. Lagi pong ganyan, mga kakimpaw. Minsan nga hindi dahil sa misinterpret lang talaga sadyang ginagawan lang talaga ng issue si Kim. Samantala, may bago na namang issue si Kim Chiu, mga kakimpaw. So tapos na to Raisa, may kasi nagsalita na si Raisa. Pero ayaw talagang tigilan ng mga tao si Kim Chiu. And headline na naman si Kimi ngayon. Kung saan sablay na naman daw po ang joke ni Kimi sa It's Showtime. So itong si Abante, may post na naman patungkol po kay Kim. And kanya nga pong binalita ang tungkol sa another pagkakamali na naman daw ni Kim na dahilan para pagtawanan na naman siya ng mga tao na para bang napaka-perfect na mga taong yan na walang kamalian sa kanilang katawan, mga kakimpaw. So talagang alam niyo yun, ang ayaw daw nila kay Kim pero nakatutok naman sila, nakakaloka. May napansin na naman ang ilang netizens sa naging hosting moment ni Kim Chiu sa isang noontime show. Sa isang segment na may contestant na nagangalang Sisa at nagbiro si Kim na may nawawala po ba kayong kapatid? Agad itong umaning ng reaksyon online. Ayon sa ilang viewers, ang tinutukoy sana ni Kim ay ang karakter na si Sisa sa No Limit Tanghire na kilalang nawawalan ng dalawang anak na sina Crispin at Basilio. So, ayan yun, mga kakimpaw. Aba, syempre, dahil si Kim po nagkamali, ay hindi po nila yun palalagpasin, mga kakimpaw. For sure. Pero kung iba yan, mga kakimpaw, palalagpasin nila yan Pero dahil si Kim na naman yan, malaking issue na naman yan para sa kanila. Big deal na naman yan sa kanila. Nakakaloka, mga kakimpaw, diba? So, sabi pa nga po dito, para sa ilan, hindi tama ang naging punchline ng actress host. Narito ang ilang komento ng mga netizens. Haha, gets naman ang joke pero sablay lang ang reference. Alam niyo, feeling ko nga sinasadya na to ni Kimi para mang-asar po sa mga bashers. Kasi lagi po silang nakaabang sa pagkakamali ni Kim. Alam niyo yun, di ba nga, lagi nilang sinasabi, na daw ng Showtime, parang ayaw na po nila makita si Kim Chiu. Pero lagi naman silang nakaabang, mga kakimpaw. Grabe naman, nakaabang para magkamali si Kim, ganun ba yun? Kaya nga nung narinig ko yan, at nabasa ko to, lalo ng mga comments, ng mga netizens, naku, napaisip ako, hindi nyo lang alam. Pero si Kim, sinasadya na yan. Dahil alam niyang nakabang na naman kayo. Nangaasar na lamang si Kimi sa mga bashers. Ayan, nagkakamali din naman. Tao lang. Pero pag siyan, okay lang yun. Okay lang, no? Ayan na nga sinasabi ko, mga kakimpaw. Yung pag siyan, pag iba ang nagsalita, pag iba nagkamali, okay lang. Pero pag si Kim, big deal talaga. Charming kasi si Ann, ang sagot naman ng isa. Iba talaga style ni Kim sa hosting pero wag na ikumpara. Sa ngayon, inaabangan ng publiko ang magiging pahayag o kilos ni Kim sa mga susunod na episode ng nasabing noontime show. Grabe naman. But meron pa talagang inaabangan. Inaabangan talaga ng publiko. Inaabangan lagi nila si Kim Chiu magkamali, no? Grabe sila. Makaano kay Kim, nakabantay naman sila sa buhay ni Kim Chiu na paghahalataan, mga kakimpaw. Tulad ng sinabi ko, kapag ibang nag-joke, okay lang. Pag si Kim, pagpepiestahan at pagtatawanan na agad-agad, grabe naman sa pagkabayas talaga. Kaya si Kim siguro, inaanuhan na lang po ang mga bashers, no? Sinasadya na lamang ni Kimi kasi alam niya na nakabantay sa kanya ang mga tao. Pero kita niyo naman, kasi kita niyo kay Kim na wala na namang epekto sa kanya. Labas lang din sa kabilang tenga.
mga kakimpaw. Kasi lagi siyang present sa showtime. Hindi naman si Kim nagpapakita ng ano pa man na ano po mga kakimpaw, kahinaan, parang gano'n na pinapakita niya sa mga bashers na siya po ay matatag. Na kaya pa niyang sakayan ang trip ng mga bashers na yan. So, gustong gusto kasi ng mga bashers makitang malugmok si Kim eh. Pero sorry na lang kayo kasi ginagawa na lang kayong katatawanan ni Kim. Hindi kayo mananaig. Mga hangarin nila yan. Gusto nila makitang bumagsak si Kim Cho. Okay, sige, si Kim, papasok araw-araw hanggang sa mamula ang kang mga mata ng mga bashers na yan sa sobrang sakit. Para anong sakit kasi ng mga mata nila pag nakikita nila si Kim Chu eh, di ba? Bahala sila dyan, mairita ang mga mata, mamula at mamaga pa mga kakimpa. Ayaw nilang makita si Kim pero inaabangan parati na magkamali. Abay, nakakaloka naman yon. Anyway, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa di umano ay desisyon ni Vice Ganda na magpasok ng isa pang host mga kakimpaw. But syempre gagamitin na naman niya ng mga bashers at sasabihin gusto nang palitan ni Vice si Kim. Alam naman natin na hindi po yan mangyayari kasi love na love ni Vice si Kim Joo. Anak-anakan niya yan. So, minsan mga kakimpaw, may tampuhan. Ay, tawag doon? Minsan ay nagtatampo ang mga Kimpaw fans sa kanya kasi feeling nila, lagi na lang inaano si Kim, binubuli sa showtime. Pero at the end of the day, mahal nila si Kim Chu. Ganun lang talaga minsan mga kakimpaw. So, ito, sabi dito, new gen host, number 1 sa listahan ni Vice na maging regular host. So, meron nga daw pong gusto maging regular host, mga kakimpaw, si Vice. Tulad ng sabi ko, dahil may bago na namang host, malamang may tatanggalin. Dati pa yan. Nasa world tour pa lang sila Kim and Paolo. Sabi wala na daw showtime, nababalikan si Kim. Kaya ngayon, meron na naman silang nakitang butas, mga kakimpaw. And pagkakataon para mapush talaga yan na mawala si Kim sa showtime. Patuloy na pinag-uusapan ng mga manonood ng It's Showtime ang mahusay na hosting ni Brent Manalo sa tuwing mapapanood siyang kasama sa programa. Dahil sa kanyang natural na karisma, mabilis na pag-iisip at husay sa pakikipagsabayan sa mga batikang host, marami ang naniniwalang isa siya sa pinakamalakas na kandidato upang maging regular host ng noontime show. Ayon sa mga usap-usapan, si Brent Manalo umano, ang number 1 sa listahan ni Vice Ganda na nais nitong makasama bilang regular host sa It's Showtime. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito, marami ang nagsasabing kitang-kita ang magandang chemistry ni Brent at buong Showtime family sa bawat episode. Kapansin-pansin din ang pagiging mabilis ni Brent sa pagkuha ng mga biroan at banter sa studio. Hindi siya nahuhuli sa mga punchline at marunong ding magbigay ng sariling kulay sa bawat segment. Dahilan upang lalong mag-enjoy ang mga manonood. So, ayan na naman nga mga kakimpaw. Sasabihin na naman ng mga bashers, ayan na ang kapalit ni Kim. Marami ang netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Brent. Ayon sa kanila, taglay niya ang kumpiyansa, magandang personalidad at likas na kakayahan sa hosting na kailangan upang maging ganap na bahagi ng noontime show. Para sa ilan, hindi na siya kinakakitaan ng pagiging baguhan dahil mahusay na niyang napapantayan ang enerhiya ng mga veteranong host. Sa social media, marami nagsasabing malaking dagdag si Brent Manalo sa programa at umaasang mabibigyan siya ng mas malaking papel sa mga susunod na buwan. Hindi rin may kakaila na bawat paglabas niya sa It's Showtime ay nakakatanggap siya ng positibong komento mula sa mga manonood.
So, ayan na, mga kakimpaw. Linawin lang po natin, baka may mga nalilikaw ditong bashers ni Kim. Wala pong nabanggit dito na magiging kapalit ni Kim Chiu, kaya tigilan nyo si Kim. Ha? Wala pong ganun. Naku, nasa US and Canada pa lang si Kim Chiu. Sinasabi nyo na yan na wala nang babalik ang Showtime si Kim. Pero nariyan pa rin po siya. Araw-araw na nagpapasaya sa Showtime. Ngayon, may nakita na naman kayong butas. Ayan na naman kayo, susugod-sugod na naman. Ayaw nyo talagang tigilan si Kim at hindi nyo kaya, no? Ganon nyo na lang talaga siya ka-hate. Bakit? Hate ba kayo sa mga taong masipag, madiskarte, mapagmahal sa pamilya? Ganun ba? Kasi si Kim, nagsusumikap lang naman, pat gusto lang naman niya yung magtrabaho. Pero bakit ganyan kayo? Anyway guys, kayo ano po inyo masasay dito mga kakimpaw? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.